Feeling overwhelmed by the sudden financial change in life? Wow, ang bigat ha? A fast loan solution tailored for Filipino users, your timely help bringing you unprecedented convenience, efficiency, and peace of mind. Yan po ang sabi ni Peso Cash PH. So, ewan ko guys kung bagong palit ng pangalan or bagong loan app talaga ha. Pero as per its listing, meron pa lang 16 nagbigay sa kanya ng rating. Sabi niya maximum amount na pwede mo raw hiramin is 80,000 pesos. Quick approval, funds in seconds, data provision phase. Ito na ba yung solution na tailored sa ating mga Filipino users? Stick around and watch this video. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And today, magpo-focus na naman tayo sa isa namang loan app na na-notice ko lang sa iOS. Yung pangalan ay si Peso Cash PH. And as according to this, ASIC Microlending Corporation daw. And meron siyang mukha, mataas yung rating niya ha, 4.9. Kung saan galing tong number 10 niya in the charts daw. Pero you have to scroll down bago mo itong mahanap. Anyway, is it good? Is it worth our time? Magbibigay ba tayo ng personal information dito? Yan po yung papasilip ko sa inyo. But bago ang lahat, kung bago pa kayo dito sa channel, please hit that subscribe button because yung mga topics dito natin dito ay mga online loan platforms. Tinatry ko siya para mabigyan ko kayo ng heads up kung okay ba to o hindi. Para hindi nyo ma-miss yung mga vlogs ko about legit or mga okay na online loan platforms, dapat naka-bell notification button ako sa inyo. Back to our regular programming, itong si Peso Cash PH. Fast loan app daw. Talaga bang fast? Maka-fast reject to ha. Pero guys, bago tayo magbigay ng ating personal information, mahalaga na i-legit check natin dito. Kasi kung babasihan lang natin yung sinasabi niyang maximum loan daw na pwede niyang ibigay na madali lang ma-approve, which is 80,000 pesos daw, looks promising. Huwag kayong basta-basta maniwala sa sabi niya make your dreams possible. So, itong loan app, pagkatapos mo siyang i-download, humingi ka agad siya ng access to location, which I had to allow kasi para masilip ko siya, di ba? Humingi rin siya ng permission na matrack yung activities ko. Bakit? So, dito, bago kayo magbigay ng phone number nyo, meron po siyang link dun sa kanyang terms of service and privacy policy. But wait for it. Nung kinik ko yung kanyang loan agreement, syempre, di ba mag-a-agree ka doon? Kaya dapat basahin nyo yan, guys. But kung ayaw nyo magbasa, sinilip ko na, and this is what you need to know. The reliable force behind loan services, si KVico Lending daw. KVico. Naalala nyo si KVico? Yung ginamit yung video ko without permission? Yan siya. Ang daming ang nagalit, guys. Pero ako na mismo masasabi sa inyo na hindi po ako natuwa kay KVico. Nung nakita ko to, nagkaroon na kaagad ako ng doubts. As much as I hate KVico, just in case, ginagamit ni Peso Cash PH yung kanyang registration, well, KVico should also look into it. But kung under nga siya kay KVico, well, okay, fine. Ayaw pa rin maniwala, sige, magpatuloy tayo. Mag-a-agree po kayo sa loan agreement na to, remember. Kaya, ako na nagbigay muna ng phone number ko sa kanya. Nagpadala po siya ng OTP. Galing po dito yung OTP. And then, one click. Bakit one click departure? Ano ba yun? And then, proceed po siya doon sa dashboard niya na from 80,000 pesos na galing sa listing, ngayon 50,000 pesos na lang. Financing, apply anytime, anywhere. Okay, online, data security guaranteed. Totoo ba? Ayun, i-click mo yung apply loan at ito po yung overview ng kanyang application process. Of course, hihingi po siya ng identity, your personal information, which, well, pare-pareho lang naman sila. Work information, and contact information, and bank card info or your disbursement channel. Pagdadaanan mo yan, guys, ha? And pagkatapos ko ibigay yung lahat ng information na hinihingi ng loan app na to, at kahit sabihin mo, unemployed ka, ha? Hihingi pa rin siya ng mga company info. Ano ba yan? So, yung mga IDs pala niya na hinahanap or tinatanggap is UMID, TIN, voter ID, national ID, pag-ibig, health card, and pipicturean mo yon, makaka-capture niya po yung information, and syempre bibigyan mo siya ng access sa camera mo and mga stored photos, etc. etc. Is it worth it? Nabigyan natin siya ng copy ng ating ID at yung mga selfies natin. Para sa akin, nakakagulat, nakakalungkot na mayroon po siyang ikakaltas na mga items like service fee na 800 and
Therefore, yung matatanggap mo na lang is 1,200. Yung loan amount is 2,000 pesos and it's not even long term. Because babayaran mo siya sa loob ng 7 days. Now, tinry ko kung ma-approve ba or matatanggap mo ba. Thankfully guys, kapag naklik mo yung confirm, kung sakali marireject ka, ay hindi naman siya auto-disburse sa mga disbursement channels nyo. So, reject is reject. Kinonfirm ko, naghintay ako ng 1 oras guys. And kahit na binigyan ko siya ng 5 stars, na-reject pa rin ako. Which, I think it's a blessing in disguise. Kasi, ba't ka naman magbabayad ng 2,000 pesos after 7 days on a loan amount na yung matatanggap mo lang is 1,200 dahil 800 po yung ikakatas niya. Pero hindi po to auto-disburse ha. Reject is reject. Meron siya account cancellation but who knows kung paano niya i-handle yung ating information. Ang pangit nga ng term siya pagkatapos pagkakatiwalaan pa natin siya ng ating mga personal information, di ba? Yung kanyang review process is not as fast as what most of us expect dahil may mga loan apps na 5 minutes lang, alam na natin kung approve tayo or reject. Ito, mga sobra 1 hour ko pa nalaman na reject pa lang ako. Ma-offer sa inyo may either be higher or lower than 2,000 pesos pero yung bottom line dito is hindi po siya buong matatanggap kasi 800 is like what, 30% of your loan, yun yung ikakatas niya. You can just imagine na kung 10,000 pala yung ma-approve sa'yo, yung ibabawas niya mga nasa 3,000 pesos. And to me, that is not fair. Hindi po yung magandang offer. Pero of course, hindi ko kayo pipigilan kasi kayo naman yung magdi-decide niyan kung uutang kayo dito o hindi. Pero kung ako lang yung masusunod, eh hindi ko na ipupush through yung application sa ganitong klaseng loan app. I don't know kung si Kivico ba talaga yung or yung nag-oversee or nag-ooperate ng loan platform na to or baka ginagamit lang niya yung credentials ni Kivico. Pero ganun pa rin eh. Hindi pa rin maganda yung offer niya. So, I would just stay away from loan platforms like this. So, sayang po pag nagbigay po tayo ng ating mga ID sa loan app na to. So, imagine, ang dami pong hinihingi niyang mga personal information. Ingatan po natin yung personal information natin because sa panahon ngayon, napakahalaga po nito. Paggamit natin ng ating mga online loan platforms na ganito, may reflect on our credit history. And yung nasa credit history natin, yun yung makaka-affect ng ating approval or application sa mga legit na mga online loan platforms tulad ng mga online loan platforms na nasa playlist na to, which is yung mga OLA na andyan or online loan platforms na andyan are mas okay kaysa kay Peso Cash PH. Kahit na meron akong playlist, hindi ko po yan pinopromote. It's just a guide, it's just a reference. Nasa inyo pa rin yung desisyon kung uutang kayo dito o hindi. So if I were you, I would just go to a different platform. Huwag lang dito kay Peso Cash PH. That's all for today. Peso Cash PH is a big no for me. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!